Magandang hapon. Good afternoon. Kumusta po kayo? Welcome sa programang Showbiz Galore. At hindi po kayo nagkamali sa inyong pagtutok. Ito po muli ang inyong Reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Na makakasama nyo syempre hanggang alas 4 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 21. At hindi ako nag-iisa ngayong araw na ito dahil ngayon ay Wednesday. At syempre pag Wednesday, kasama ko ang aking kaibigan, ang nag-iisang Leo Bukas. Magandang kaming dalawa po sa hapon ngayong hapon na to. Yes, maganda talaga tayo ngayong hapon na to. At maligayang pakikinig sa lahat ng mga Galorians. Oo, sa mga Galorians natin dyan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Pati sa mga nasa live streaming. Yes, oo, sa Canada, sa Dubai, sa Japan, saan pa ba? Sa US, ang dami pong nakikinig sa atin at isa dito sa ating programa. At nakikichismis Oo, actually. sa Showbiz Galore. Oo. At nakikigalorian. Tama. Diba? Oo. O, kumusta ang buong linggo mo? Ang buong linggo ko ay okay naman. Kinda busy. Kinda busy. Hindi ka naman naapektuhan ng nagdaang bagyo. Buti na nga lang, diba? Tsaka buti na lang dito sa Manila, hangin lang yung malakas, walang ulan. Pero yung mga kababayan natin sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, sa Aurora, Parting North. Oo, parting Norte, grabe. Ang dami na apektuhan. At saka alam mo ba, sa ilang lugar sa Pampanga, ngayon lang nakaapekto sa kanila ang bagyo kasi nagdala ito ng baha. Correct. Diyos ko, yung mga kababayan ko dyan sa Pampanga, mimingat-mingat po kayo, Ken. Di ba? Ibig sabihin, ingat-ingat, gano'n? Oo, ingat-ingat po lamang. At sa mga naapektuhang masyado, lalo na nasalantang kanilang mga pananim. Nawala ng bahay, nawala ng mga pananim, na nasa mga relocation site pa rin ngayon. Diyos ko po, paano na ang buhay. Pero bangon lang, Pinoy. Oo, ipanalangin po natin ang lahat yan. Tayo naman mga Pilipino ay survivor. Yesterday. Okay, para sa ating OPM Song of the Day, na nirequest sa atin ni Tuti ng Plaridel, Bulacan, ang awitin ni Martin Nievera, Kahit Isang Saglit. Narito, Tuti, ang awitin ni Martin. Paano ang puso ko ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko?
ka. Mayakap ka. Napakagandang awitin mula. Nakakalungkot. Oo. Oo, ang ibig kasing sabihin yan, di ba? For the last time, can I hug you? Ay, Before we say goodbye. oo, di ba? Alam mo ba akala ko noon yan Mm. ay love song. Mm-mm, Hindi pala, no? Mm. Anong Pero sinulat? pwede rin namang i-relate. Oo. Kasi may mga taong nagmamahalan na dumarating sa punto na nagpapaalaman din sa pag hindi na sila magkasundo, di ba? Mm-mm. Pero nung ginagawa pala yan ni Louie Ocampo, Of course. ang composer po, ay yung anak pala niya, di ba? Mawawala na sa kanya, nasa hospital, Mm-mm. hindi na niya mayayakap. Ay, naku, Napaka-painful, no? sobra. Hugot na hugot, kumbaga, tagosagang puso. Ano? Oo. Ayan po, ang siguro itong si Tuti ng Plaridel, Bulacan ay May pinagdadaanan niya. Si Oo, Tuti. sigurado. Obvious na obvious ang request niya, no? Ayan, Huwag mong Tuti. i-deny Tuti, ah. Oo. Hmm. Ayan, Tuti, ang awitin ni Martin Rivera, ang kahit isang saglit. At may mga nakalinya pa mga kanta para sa ating OPM Song of the Day. Para sa araw-araw mo. Araw-araw po, pagbibigyan po namin kayo para ipatugtog. At dun pa po sa mga gusto po mag-request ng kanta para po sa ating OPM Song of the Day, i-text lamang po sa 0977-342-1644. Ulitin ko po, 0977-342-1644. Yung text line din po na yan, kung may mga tanong po kayo sa inyong mga paboritong artista at sa mga ayaw nyo ding mga artista, i-text lamang po sa numerong iyan. At ang aming hotline ay 412-0288. Ayan po mga Galorian. Sa ating unang balita, magbabalitaan na ba tayo? Ikaw! Okay, sa ating unang balita, Sino balitang yan? Isabel Granada, hinahanap daw siya ng kanyang anak. Bakit? Umalis, di ba? Alam mo ba, itong si Isabel, Mm. June pa yata umalis. Kung di ako nagkakamali, Oo. May or June, hanggang ngayon po ay hindi pa bumabalik. Pumunta siya ng Australia. Baka napakadaming racket sa Australia. Sobra naman yun. Ilang buwan na siya? Um, June, July, August. 5 months na. O baka busy sa pag-aalaga ng mga kangaroo. Kangaroo doon, di ba? Kangaroo di ba? daw, At yun na nga yung anak daw niya, lagi siyang hinahanap ngayon. Kasi nga, oo nga naman, di ba? Pero napakatagal nun, Kung May, June umalis, na ngayon na? October na ngayon na? Oo, parang May nga siya umalis. Di ba? Ang tagal tanan. Isabel, nag-iisa lang yung anak mo, dapat balikan mo na siya. O, tsaka yung husband niya, balikan niya kasi gwapo yun, no? Baka mamaya ako ang pumunta sa bahay nila, no? Oh, baka baka si Laika Bu Oo, baka pumunta sa bahay. ahasin. Kaya nga. Pero yun na nga kasi, Ano bang, baka may problema. natitiis ba ni Isabel na bakit gano'n na ang tagal-tagal na natitiis niyang hindi makita ang kanyang anak? Pero ang ina naman, hindi naman nakakatiis ng ganun. Kasi kung titignan mo si Mami Guapa to, Isabel, Diyos ko, grabe ang pag-alaga ni Mami Guapa kay Isabel, di ba? Napaka-stage mother, lahat nakabuntot, lahat nakasama. So dapat i-expect natin din na ganun din si Isabel sa kanyang mga anak o sa kanyang anak, di ba? Oo nga, paano na yung di ba? Dapat ang isang mother nakaantabay, nag-aalaga sa kanyang anak. Di ba yung anak nila, hindi ba naman, bata pa lang naman siya, di ba? Bata pa. Oo, kung di ako nagkakamali, 9 ba or 10 or parang ganon. More or less mga ganun. Oo, mga ganun pa lang ang edad ng anak ni Isabel. Pero bakit hindi pa siya umuwi? Ano kaya ang nangyayari sa ating kaibigan? Leo Bukas, bakit Ewan hanggang ko ngayon ba doon? ay nasa Australia Sandali, pa siya? dapat malaman din natin baka may problema ang kanyang mga papeles, hinold siya doon. May mga ganung di ba? Malay mo, ganon, di ba? O nag-enjoy siya doon o nakakilala na siya ng ibang guy Ayun doon. na nga, actually. Diba? Gusto ko rin sabihin yun. Baka may bagong nagpapatibok ng puso si Isabel doon. Pero- Hindi kaya?
Hindi naman kasi ever since hindi naman na-chismis si Isabel na gano'n, di ba? Na sino bang dating jowa niya? Di ba na matagal na? Sino yun? Yung commercial, yung Ruben, si Ruben Ruben Manahan. Ruben Malasigan daw, Ruben Manahan ng That's Entertainment, di ba? Napaka-faithful niya. Actually, Si pagkatapos. Isabel. Pero ngayon, Diyos ko, pero nakakalungkot naman yun, yung hindi mo makita yung anak mo, di ba? Hindi mo makasama ng mahaba-haba na ring panahon. Correct. Kaya ngayon, sana Isabel, kung nakikinig ka man ngayon, umuwi ka na dahil... Hinahanap ka na ng anak mo. Yes! Okay, mag-time check muna po tayo, mga kaibigan. Ang ating pong oras, alas 3:16 na po ng hapon at ang oras po na yan ay inayatid sa atin ng... okay. Ang oras na yan ay inayatid sa atin ng... Ayan. Hindi tumutunog. Ayan. Tumunog. Ang oras po ay hatid sa atin ng Be Fresh. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Good golly, Miss Molly. Hello there, Ortigas and nearby areas, Green Hills, White Plains. I am going to rock and roll in your area and the first stop of my RJ Hotel tour. Get ready with my new band at Marco Polo Ortigas, Wednesday, October 21. Dance the night away, put on your dancing shoes, and let's rock and roll at the View Sky Bar and Lounge. For reservations, call 720-7720 or email restaurantmanila@marcopolohotels.com. Show starts at 8:30 p.m. See you October 21, Wednesday. Okay, time check ulit, 3:18 p.m. At yan ay niyatid sa atin ng... This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. At magbabalik pa ang Showbiz Galore. Magbabalik pa ang Showbiz Galore. Ayaw ko na. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara, kwentuhan na. Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga. Pelita Peralta Uy at DJ Tony, ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Start working like Malik. Working like Malik. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si Jan Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. We're back! Oo. Back na bakla. Back na back. Uy, alam mo, Mm. patindi ng patindi itong kay Grace po, di ba? Oo, dahil. Pati itong nanay niya, si Miss Susan Roses, ay nadadamay na. At ito ang latest, ha? Di umano. Itong sina Cheryl Cruz at ang kapatid niyang si Renzo Cruz, di ba dati, tumira sila kay Susan Roses? Flangak. Oo, alam natin yon, di ba? Pero, ang chismis ngayon ay pinalayas
daw. Oo, ni Susan Roses, ito magkapatid sa kanyang bahay dyan sa may Green Hills. Ano ang say mo dito, kapatid? Diyos ko, wala nang pipindutin Oo, Diyos. wala na. Oo, Okay. nakakaloka. Kasi ganyan talaga kadumi ang politika ng Pilipinas actually. Damay-damay na kumbaga, 'di ba? Maprotektahan lang kung sinong kandidato ang dapat protektahan, 'di ba? Siraan lang siraan para lang mapabango ang isang pangalan. So, wala tayong magagawa. That's the name of the game. Corrected by, pero ako, in fairness naman kay kay Susan Roses, Kay Tita Swanee. Oo, parang hindi naman niya magagawa. Ako din. yun. Hindi rin ako naniniwala na magagawa niya 'yun. Alam mo, one time na nagsushoot kami ng Star Awards video, yung para sa kanya, may award din na Lifetime Achievement Award. Ewan ko kung si Kuya Germs. Kinunan namin ng BTR si Miss Susan Roses. Nung time na yun, kararating pa ni Sheryl Cruz. Siguro mga months pa lang. Doon siya nakita namin, nandun siya, inaasikaso ni Susan, okay sila. But naman, parang di naman ako maniniwala dyan na palalayasin. Hindi niya yun magagawa. Not once! Not twice! But not thrice. But twice. Diba? Yan ang classic na dialogue niya noon, diba? Oo, hindi po kami nanawa. Ang talagang itong politika talaga sa atin, napakarumi. Siraan, ganyan-ganyanan, diba? Pati si Susan Roses, ayan na po, nadadamay na siya. Kasi kung yung mga tao hindi sila believe kay Grace Poe, 'di ba? Wag naman nilang idama yung ibang tao like si Tita Swanee, 'di ba? Wag masyadong personalin, 'di ba? Ang atakihin lang yung kakayanin ni Grace Poe kung ayaw nilang kung hindi sila believe, 'di ba? Wag yung personal na talaga, pangit. Pati pamilya ni nakakaladkad na, diba? Naku, wag naman po sana. At sabi nga namin ng kasamang Leo, hindi po kami naniniwala na magagawa po 'yon ni Susan Roses. Okay, ito namang si... Sino yan? Lobby po daw. Ito, another Ano bang nangyayari sa kanilang pamilya? Another paninira na naman kay Susan Roses. Hindi daw siya binigyan ng mana. Ano ba yan? Oo, ano man naman ang say mo dito? Pera-pera naman ba ang usapan ngayon, di ba? Pag pera talaga, madami ring nasisira. Di ba friend mo yan? Dapat tinanong mo siya. Hayaan mo, tatanungin natin siya. Kung magkano bang bana kasi ang gusto niya. Kasi, meron naman ako dito. Diyos! Pero gaya nga na sinabi mo, baka paninira lang. Oo, baka paninira na naman ito. Pero, alam ko naman siguro, si Miss Susan, inaayos niya lahat yan, di ba? Kaya mga totoong anak ni The King. Oo, na hindi niya anak, di ba? Anak niya sa ibang babae. I'm sure naayos niya ang lahat ng yan. Tama. Oo, Diyos ko, wag naman sa puntong ganito ngayon na puro na lang paninira kay Grace. Character assassination na yan, di ba? Nakakaloka na ito, Diyos ko. Ilang buwan pa ba? November, December, January, February, March, April. Kalahating taon pa. So durog na si Tita Swanee pagdating ng araw ng eleksyon. Kaya nga. Pati baka naman sa susunod, ang sisiraan na si yung anak ni ni Grace po naman. Oo, si Brian. Ganon. Oo, nakakaloka. Baka pati virginity ni Tita Swanee, siraan na rin nila. Nakakaloka kayo, Day. Naku, sobra naman po ito. Sobra naman po paninira na ito. I'm sure po hindi po papayagan ni Susan Roses na walang makuwang mana. Hindi lang si Labi po pati yung mga ibang anak ni Fernando po sa ibang babae. At syempre may dala-dala kang balita. May dala na naman ba ako? Mamaya may blind item tayo, pero balita ka muna dyan. Fresh. Dahil kagagaling ko lang kaninang 12:00 ng tanghali sa press ko ni Matteo Guidicelli. Na isa ng singer. Para sa kanyang MG1 concert sa Music Museum sa November 18. MG1? MG1. Parang Matteo Guidicelli 1. Diba? MG1. Oh, MG1. Kasi naman si Matteo
nag-Italian pa ng tatay, kaya ang hirap Uy, alam mo, hindi maiiwasan. Celli. Hindi maiiwasan yung punahin siya sa kanyang pagiging singer na daw niya ngayon. Oo nga. Anong say mo naman doon? In fairness, bata pa naman talaga siya, kumakanta naman talaga siya. 2004, nag-start na daw siyang mag-voice lesson kay Professor Kichi Molina ng University of the Philippines. Di ba? Matok mo yan. Diba? Talagang kinarir niya ang pagkanta. Pero, kinarir talaga niya ang pagkanta. Okay. Yun lang, diba? Pero, bago yun naman yan napunta sa Kapamilya Network, nakikita ko na yan sa mga shows ng GMA7. Oo, dati nasa SOP yan kumakanta. Oo, sing and dance talaga ang lolo mo. Kasama si Regine Velasquez. At natupad din ang kanyang pangarap sa kanyang first album under Star Music. May duet sila ng Asia Songbird na si Regine Velasquez. Wow, with Diba? Asian Songbird. Oo. At saka unang nakasama ni Mateo yan. Bago Diba, pa sa niya SOP nakasama. nga daw. Oo, bago niya nakasama ang mga kasama niya ngayon sa ASAP at sa iba pang shows ng Kapamilya Network. So ano pa ang... Siyempre, tinanong namin siya tungkol kay Sarah, di ba? Okay. Kung anong latest, kung kung ilang taon na sila. Siyempre, more than 2 years na raw sila, pero okay naman daw ang relasyon nila. Sabi ko pa nga, bakit hindi mo man lang ni-request si Sarah na maging part ng album mo, Kaya di ba? nga, di ba? Pwede naman. Ayaw daw niya ring sabihin na baka ginagamit siya ng mga, ayaw sabihin niya na ginagamit mo naman si Sarah porque sikat, porque may album ka, duet kayo, syempre, use si Sarah, di ba? Ayaw niya rin actually ng ganung Actually, tama nga rin naman yun. At si Sarah din naman, dili naman nagpresenta si Sarah sa kanya. So, alam nga namang kunin niya, di ba? Kaya ang gusto niya, solo flight. Gusto niya, ayusin ang career niya bilang singer, concert performer, aktor, na hindi ginagamit ng kanyang jowa. Magandang attitude in fairness. At ito nga si Mateo ay may pelikula din siya. Oo, part yun? bida siya sa advocacy film na ang pamagat ay Tupang Ligaw ng BG Productions. Uy, alam mo, nakita ko yung still photos ha. Ang ganda ng katawan ni Mateo. Oo nga. In fairness, talagang inaalagaan niya ang kanyang katawan. At nung Monday, nag-pictorial na sila. Pinictorial na siya ni Dennis Evangelista. With Aramina. Di ba? Madam Baby Go. Yes. Na naka-green. Oo. Ito yata pelikulang to ang unang launching movie ni Mateo. Oo, diba? Hindi, meron na siyang yung Santo dati. Ay, hindi ko matandaan. Na si Mel pa ang nag-PR, Mel Navarro, ang kaibigang Mel Navarro. So, parang kaya ito advocacy film kasi itong Tupang Ligaw tungkol sa tamang paghawak ng baril, kung paano mo gagamitin yung lisensyadong baril, parang tungkol doon yata yung pelikula. Oo, hindi basta-basta lang kasi ginagamit po ang baril. May tama pong pamamaraan dyan. At dyan ay mapapanood natin sa pelikulang Tupang Ligaw. Oras na may palabas. Ito. Kasi yung iba, di ba, pag may baril, putok, di ba? Oo, hindi na iniisip. Ikaw ba, saan mo gustong maputukan pag binaril ka? Wag naman. Di ba? Kahit ako, ayoko Wag sa naman. loob ng bahay, di ba? Oo, wag naman. Sa loob ng drum na lang, di ba? Latest sa kanyang, magkakaroon ba siya ng show sa Kapamilya Network? Wala pa daw. Oo. Ang huli niya yata yung Once Upon a Time kasama basta yung sa tuwing linggo kasama si Alex Gonzaga. Oo. Bukod doon, Inday Bote pala. Oo, hindi Once Upon a Time. Wala pa daw. After that, wala pa. So, ang tagal na ng Inday Bote. Correct! Di ba? Ang tagal na. Oo, at pati si Alex parang wala yatang binibigay na show sa kanyang ABS-CBN. Oo nga. Ano ba ang dahilan, kapatid? Totoo ba yung attitude problem? Ay, actually, hindi naman ako producer, hindi naman ako director, kaya hindi ko siya masagot, no? Oo. Pero, kung may issue na ganyan, pero personal na kilala ko kasi si Alex, parang wala naman sa kanya ang ganun. Parang wala naman sa ugali niya magmaldita, parang wala naman sa ugali niya magtaray-taray, kasi naman siya, warm. Oo nga. Not unless pinaplastic niya mga produ at director. Bakit ganun do? Lagi siyang nai-issue na may attitude problem daw. Itong si Alex Gonzaga at ang ating oras, 3:30 na po ng hapon. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60
60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Nagbabalik po kami ng kasamang Lea bukas, pero bago yan, okay, meron pang Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. okay na okay. At nagbalik ulit tayo. Oo nga. Ano ba yan? Lagi tayo nagbabalik. Oo, lagi tayo diba? nagbabalik. Ang saya-saya. Okay pa. Dumako na tayo sa ating blind item. Excited ako diyang malaman. Pero bago yan sandali lang. Sino itets? Hulaan nyo, blind item ng Showbiz Galore. Okay, sa ating blind item ngayong araw na ito, tungkol sa isang sexy comedian. Sexy Kilala mo ito? Kilala mo ito? Naku, parang alam ko na kaagad. Hulaan ko na ba ngayon? Wag na muna. Uy, alam mo ba, napapabalitang purduy na daw siya. Meaning, naghihirap na itong sexy comedian na ito. Bakit? Bakit daw? Ang chika, nangungutang siya ng halagang 5,000 pesos sa kanyang kaibigang gay comedian. Ganun? 5K na? Inuutang pa? Oo, 5K Kung tutuusin itong comedian na ito na sexy, kumita ito ng limpak-limpak na salapi. Nung kapanahunan niya? Yesterday. At kung maningil ito sa kanyang mga show pag kinuha sa siya show malaking halaga. Pero ngayon 5,000 na lang. Nilalang natin ang 5,000 kasi sa kanya wala lang 'yon, diba? Wala lang 'yon lalo na nung panahon niya. Ayan. At saka yung 5 book na 'yun, alam ko dati pinamimigay lang niya 'yun sa mga reporter pag kailangan niyang magbaysong ng boto. Parang ano naman hindi naman ganun kalaki ang binibigay niya sa mga reporter. Oo. Ibang nasa isip mo, kapatid. Hindi yun. Oo, hindi yun. Itong sexy comedian na ito ay naging laman din ng telebisyon dati. Nang agaw eksena rin itong sexy comedian na ito. May sakit ba yan? Di ba, yan ba yung may sakit dati, itong mga nakaraang buwan? Na nasa Instagram nakapost ang kanyang mga pasapasa sa binti, ganun-ganun. Kasi, yun, epekto ng pagpaparitoke niya ng kanyang dibdib? Hindi ba siya yun? Parang hindi ko alam na nagkasakit siya ng ganon. Pero ito, produkto siya ng isang talent search program. Ayan may clue na ako sa'yo. Pag hindi mo pa nahulaan yan. Talent search program. Talent search program? Yes! O part siya ng talent ng variety show ni Kuya Germs? Hindi! Hindi! Yung talent search program na sinalihan niya, wala siya sa... Hindi siya winner. Hindi, wala siya sa malaking network. Ayan. Naku, pag hindi yung panakuha yan, pag wala sa malaking network, di nasa kapatid yun. Dati yon nung sumali siya sa talent search program na yon. Pero ito naging kapuso siya. Kapuso? Oo, naging kapuso. Sikat yan Sumikat siya. Oo, nagkapangalan siya. Di yan boba Sabi niya, hindi naman. Di siya na yon? Hindi naman. Hindi yun? Hindi naman. Oo. Ako si Buba,
Ay, mali pa rin. Ay, Oo. mali. Alam mo, iilan Puyat lang ang kasi mga, ako kagabi. iilan lang naman ang mga sexy comedian ate. Oo. At ito pa ha, Alam naging- ko na. naging controversial. Oh. Dahil sa video? Yesterday! Loka, ha? Ayan na. Sa bagay Oo. kasi parang wala na siyang mga project ngayon, di ba? Oo. Kasi baliw yan pag nagmahal, Day. Sigurado. Oo. Sure na sure yun. Kasi, di ba, Diyos ko, magpakuha ka ba naman ng video habang... Ay, nako! Wag mo nang ano, ha? Di Basta- habang ano nga lang di Oo. ba? Humahangin sa labas, oh. Oo, habang humahangin, nagpapakuha siya ng video. Ganon. At ang laki ng tao, Ang laki ng tao. Ang At laki kinaya niya. Ang laki ng taong kapartner niya sa video. Hindi po kung anong malaki, Oo, malaki yung tao kasi 6-footer yun, no? Nako, I'm sure nahulaan na yan ng ating mga galor. Yan. I-text lamang ang inyong hula sa 0977-342-1644. At magbasa muna tayo ng mga text mula sa ating mga galorians na nakikinig ngayon. Okay, greetings! Binabati namin si Bering Hoson, Malu Garcia, Basil Silvestre, Susan Abentihado. At dito may tanong mula sa number na 0999-832. Hindi ko na po ako kumpleto ang number. Latest po kay Gretchen Barreto, si Monica Laguna. Si Monica ng Pila Laguna. Ano daw ang latest kay Gretchen Barreto? Parang wala namang latest sa kanya. Pagkatapos niyang manalo ng Best Supporting Actress sa The Trial, wala. Na-put on trial na rin ang kanyang career. At saka, ang alam ko, nag-out of the country siya. Oo. Lalo na nung kasagsagan ng away nila magkakapatid, di ba? Pero ngayon, parang wala nga tayong balita. Walang masyadong balita. Walang balita masyado kay Gretchen Barreto. Pero, abangan na lang po natin. Baka bigla na lang bubulaga itong si Lagareta. Okay, from Marvin Kapili. Hi, hello, gandang Rodel. Pakibati po nyo, Galorians listener natin na si Jigger at Ate Sedes. Merienda po tayo ng lomi with tinapay na may giniling. Masarap yun, Bigla tuloy ako nagutom. Lomi, Hello din po to Leo. May balita po ba sa dating model actress na naging GF ni Richard Gomez na si Melissa Perez Rubio? Ay, nasa na nga yan, ano? Ang isang klase kay Melissa Perez Rubio, yung kanyang buhok, no? Yung parang lalaki ang buhok, barbers, di ba? Yes. Yun talaga yung unique sa kanya doon. Pero wala na tayong balita sa kanya. Hindi nga natin alam kung nasa Pilipinas siya o nasa ibang bansa, di ba? Yes, siya lang ang ganon. At si Kogi Domingo daw. Si Kogi, wala na rin. Sayang yung bata na yan. Ang husay-husay umarte, kaya lang, di ba? Pagkatapos ng mga chismis sa kanya na kung ano-ano, chismis tulad ng kay JMD Guzman, wala rin. Hindi na rin nakaahon. Oo, at saka binigyan din ulitin ng pagkakataon ng GMA7. Oo, second chance. Pero hindi rin kasi nga nabibisyo daw. Oo, parang si JM may second chance na. Tapos nagpakalbo daw. Tapos ang payat-payat. Grabe ang itsura niya, yung kalbo siya. Ay, ano naku. ba yun? Ba't nagkagano? Ewan ko ba sa mga batang ito? Bata pa ba sila? Okay. Sana makabalik sa pag-arte. Ang gwapo pa naman at mahusay na aktor. Tama ka? Tama. Sana magawan na ng teleserye at ma-build up sina Mario Mortel at Sophia Andres. Si Marlo Mortel. Oo, alam ko may pelikula gagawin. Tapos si Sophia Andres naman, yung kasama sa pelikulang Relax, It's Just Pag-ibig ni Inigo Pascual. Oo, at itong si Sophia Andres ay mukhang bumabongga na rin naman ang kanyang career. At sabi nga ay natabunan daw niya ang lead star ng natapos na teleserye na kasama siya. Alin yun? Yung isa, yung medyo matagal na rin naman yun. Oo, yung Forevermore, sige na, ayan. Natalbogan daw niya sa pag-arte. Maganda yung bata na yan, no? Ang ganda-ganda ng face. Parang Don Solueta yung face niya. Maganda. Maganda talaga. Kamukha natin. Yes. At binabati din namin sina Aga Silvestre, Elizabeth Mercado, Priscilla Silvestre, Serapin Silvestre, na nakikinig sila ngayon. Happy listening po sa inyong lahat.
Marami pa po kaming chika at pag-uusapan sa pagbabalik ng Showbiz Galore. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at karancho dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. The doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang syalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Syalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Syalala and Friends, dito lang sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Yesterday. We're back again. We're back again and again and again. O ito naman. Ano yan? Kasi sa nakikita ng press, parang may relasyon na itong dalawang ito. Sina Carla Abellana at saka si Tom Rodriguez. Parang isang taon na rin yata yun, o mahigit pa. Oo, sabi ni Tom kagabi, nung ako ang nagtanong, sabi ko, ilang years na kayo sa matatanong? A year and 4 months daw. Halos magdadalawang taon na rin, di ba? Pero wala naman silang inaamin. Officially, hindi naman nila inaamin na mag-on sila, di ba? Bahala lang daw kami na maglagay ng label. Ano to? Bote? Lalagyan kayo namin ng label kung friends or ano? Kaya nga, hindi ba? Nakakaloka ang dalawang ito. Alam mo, si Carla, si Tom kasi, okay ang mga sakuya, pero si Carla, talagang parang may pinoprotektang iwas na iwas. Paligoy-ligoy siya, gano'n. Paligoy-ligoy. Dinadaan, palibasa cum laude, di ba? Dinadaan niya kami sa mga pasikot-sikot. Ayaw pa niyang umamin. Di ba? Ayaw yung director. Ay, ganito. Hindi pa kami dumadating sa... Diyos ko, Carla. Napaka-showbiz palagi ng kanyang mga sagot. Di ba? Hindi niya diretsahin, pero nakikita naman ng lahat. Alam namin na matalino ka, Carla. Oo, ay alam mo ba? Diyos ito, ha?
nung sinishooting nila ang pelikulang yan, may nakapagchika sa amin na nawawala sa mood itong si Carla Abellana kapag hindi sinasagot ang mga text at tawag niya from Tom. Ayan, may Kaloka, nagchika diba? sa amin. Pero wala yan sa chika ko. Ano yan? Ang chika ko'y ganito, Chos. Ano? Nung hindi pa nagsasara ang wellness center ni Carla Abellana diyan sa Scout Gandia. Nagsara na pala. Nagsara na yata. Na malapit sa sa obra ni Nanay na host din ng isang radio program ay madalas tumatambay doon si Tom. Tapos pag dadating si Tom doon, lumalabas ang mga spa girls. Oo, yung mga staff niya. Oo. At nagkukulong lang yung dalawa doon. So, anong ibig sabihin niya? Friends sila. Diba? Magkaibigan lang. Nakakaloka Kaloka, naman diba? yan. Diyos ko. Tapos, bibigyan ng label. Ang press ang bahala. Oo. Lagyan namin kayo ng numero 1 denial king and queen. Mga etchosera. Frag. Oo. May frag talaga. Kasi mukha silang palaka. Oo. Kakaloka kayo mag-deny, ha? Huwag niyong pag-initin ang ulo namin dito, ha? At ito, baka hindi natin alam. Kasi may showing silang pelikula, di ba? Baka bigla nalang umamin ng dalawang yan. Pag premiere night na. Yung, No boyfriend since birth, ganon. November 11 pa naman ang showing niyan. So, November 10, hintayin natin kung aamin sila, di ba? Yes, Kakaloka kayo, ha? Nakakaloka. Hapon na hapon, ha? At marami na talagang nai-imbier na. Oo. I'm sure hindi lang naman press. Oo. Pati yung mga tao, lalo na yung mga Actually, ang press imbier na talaga. Ako imbier na ako sa kanila, no? Imbier na ako sa mga pagdidinay ni Carlitang ito, no? Oo, deny ng deny. Tapos, paligoy-ligoy ang mga sagot. Ba't hindi pa diretsahan kasi? Feeling ko may career na kailangang protektahan, bla bla bla, Diyos ko. Ngayon naman kahit may girlfriend ka o boyfriend ka, kung may career ka. Kung papanoorin ka ng tao, kung may box office appeal ka. Kung wale, kahit anong pagdidinay ang gawin mo, wale manunod sa'yo. Oo, bakit naman kasi ganun pa, di ba? Marami namang mga mag-shota dyan na tinatanggap ng mga tao. Kaya buti na lang to si Banks Garcia. Ano siya? Hindi niya dininay na meron siyang boyfriend na taga London. Diba? Si Banks Garcia. London. Uy, teka, parang wala nang career yung at least may love life, hindi niya dinidinay, Saan mo naman nakausap siya? Doon din! Doon din! Doon din siya, part siya ng movie, mega support ang dating. Parang may pinaghuhugutan ka, te. May pinaghuhugutan ka sa mega support ang dating. Wala naman. At isang taon na sila sa January at balak na niyang magpakasal. Kasi doon na rin naman siguro papunta yun. Para meron ka talagang pinaghuhugutan, no? Halatang halata Hindi. Kasi saan pa pupunta? Hindi. Nakita niya na raw kasi ang The One doon sa boyfriend niya na taga London. Lloydie, hindi ko ma-spell yung apelyido nung nung lalaki. Mahirap. Ano bang citizen pag nasa London? British yata. Kasi UK ang London, di ba? So, British nga yata. Bahala na Hindi ko alam. Hindi ako taga doon kaya wala akong pakialam. So, basta ako Pilipino. Okay, wini-wish natin si Banks Garcia na sana nga. Meron ka talagang ang lalim. Na sana nga ay seryosoin siya ng lalaking Briton na yan. Baka seryoso ka namang salita. Hindi nga, seryoso ako. Kasi realty developer ang boyfriend. Mayaman. At meron ng tumingin na sila ng bahay na patatayon sa Nuvali, san ba yun? Sa may Santa Rosa, Laguna ba yun? Nuvali. Parang doon. Tapos sa December, uuwi dito yung boyfriend niya. At minsan daw, nasa London siya, isang buwan, ganun. Mayaman. Mayaman nga. Mahilig naman talaga siya sa mayaman, no? Oo naman, no? Alam ko yan, no? Mahilig siya may hugot ka talaga. Ramdam na ramdam ko. Mahilig talaga sa mayaman itong si Banks Garcia. Nakakalok. Banks, mag-share ka ng blessing mo, mayaman yan. Yun na. Uy, teka, gusto kong bumalik kay Carla Abellana. Aliw na aliw ka kay Carlita. Oo, gusto ko. Kasi di ba, nung nagpahinga si
Sino? Marian Rivera. Oo. Di ba kasi nga buntis, di ba? Siya na daw talaga ang parang Dapat papalit sa trono. Magiging reyna-reyna ng GMA7. Nararamdaman mo ba kay Carla na pwede siya maging reyna? Siguro pwede siya maging dama, pero hindi reyna. Kahit prinsesa, hindi pwede. Parang hindi rin masyado. Oo. Ayan na, walang hugot yun Oo, purely work yun. Hindi katulad doon sa'yo kay Banks, may hugot May hugot ba talaga? Hugot na hugot na. Wala, friend. Kasi, ewan ko ba, may kumita naman pelikula si Carla Abellana. Sa pagkakaalam ko, merong isa kaya lang mild. Oo, mild hit. Pero, lahat na yata nun, di ba? Flop face. Oo, sumemplang sa takilya. Pero ito sana naman itong No Boyfriend Since Birth kumita kasi si Direk Joey Reyes naman ang director. Maganda naman trailer. Talaga? Sana kumita yan. Sa TV, ano bang last project niya? Sa TV, yung My Husband's Lover pa ba? Hindi tumagal. Alin? Yung kapalit na My Husband's Lover. Ano ba yan? Ano bang title nun? Ano ba yan? Ano ba yun? Oo. Dahiling ba yun? Diyos, hindi ba yun? Dahiling. Parang marami siyang kasamang magagaling na artista dun pero hindi Lorna Tolentino nga nandun Ay, pa nandun? Ano nga ba yun? Alam mo, sorry, hindi ako masyado nanonood ng mga soap opera ng GMA7 talaga. Alam ko lang ang probinsyano, ganon. At hindi natin matandaan talaga kung anong title. Bakit nga kaya? Anong mali? Ang tagal-tagal na noon, hindi pa siya nabibigyan ng teleserye. Binigyan siya ng isang drama anthology kung saan nag-host lang siya yung karelasyon naman. Ano lang naman yun, di ba? Host lang siya, di ba? Oo, hindi naman teleserye. Bakit kaya hindi na siya pinagkakatiwalaang muli sa paggawa ng teleserye? Baka walang bagay na role sa ate mo. Yung time kasi na yon, after nung show na yun, hindi ko matandaan, tumaba siya ng gusto Di ba naging issue pa nga yun? Alam mo ba kung bakit tumataba ang isang babae? Ano? Naku, ayokong sabihin sa'yo, baka mamaya. Parang sabihin mo sa boyfriend mo. Tapos bigla kang mataba, makita ko, ang taba na ni Rodel. Di ba mataba naman ako ngayon? Pero mas tataba ka pa. Parang alam ko naman yata yun. Di ba pag sagana daw sa love, tumataba ang puso. Ayan, sagana po sa love itong si Carla Abellana. Pero sana magkaroon na uli siya ng teleserye dyan sa GMA7. Bigyan nyo nga. Natatabunan na siya. Nino? Natatabunan na siya. Ang dami-dami ng mga baguhan ngayon. Pati nga si yung Bianca Umali. Panay ang panay ang labas sa teleserye. Samantalang itong si Carla, walay na walay. Diba? At correct. Time check muna tayo. Ang oras, 3:45 na po ng hapon. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, watch the Flashback Band. We'll be playing 70s, 80s, and 90s hits. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusatani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. Binabati ko muna sino ba ito? Walang pangalan, pero sabi niya, hello po Sir Rodel, at sa lahat ng listener, greet ko lang mga tito at pinsan ko dyan sa Litex. Litex, Fairview? Oo, sa may Fairview to, di ba? Pasyal kami dyan pag may time. Thanks, more power to your show. May nagtatanong sa akin, te, ano daw ba ang lunch natin kanina? Ampalaya daw ba? Kasi masyado tayo mga bitter. Sabi ko, hindi po. Ako monggo. Ikaw, te, ano ka? Ako, ang lunch ko kanina, sinigang na chicken wings. Kita mo, walang ampalaya doon, Pangit haluan na ampalaya yung ano lang to, Ito lang po ay mga palagay po namin, di ba? Hindi po kami bitter o campo. Oo, kami po ay wala lang. Okay, may nangula sa ating blind item. Try ko lang po sa inyong blind item, Rodel and Leo, kung tama ang kanyang sinagot. Madali naman kasing hulaan.
Kasi siya lang naman Tamang-tama. ang may ganun. Correct. Oh, si Hindi Mahal ba naman- may video? Hindi naman na ganyan si Rupa May Quinto. Oo. Wala naman siya, di ba? Oo. So nahulaan mo, Marvin, ang ating blind item ngayong araw na ito. Magbabalik pa po ang Showbiz Galore. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at Karancho dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita sa hapon, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si Jan Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Kanina ka patawa ng Nasa tawa. huling bahagi na tayo ng ating programa at 3 minuto na lang ang nalalabi bago tayo magbabu sa ating mga Galorians. Parang may last 2 minutes kung sa basketball. Yesterday at sa Sabado nga ay mapapanood ang Eat Bulaga sa Philippine Arena. Oo. Ito na nga ang sinasabi, mapupuno kaya ng Eat Bulaga ang Philippine Arena. Ikaw, ano sa palagay mo? Sa palagay ko naman, mapupuno naman yan eh. Pero yung mga nagsasabi na sold out na daw yung ticket, may natitira pa po. Oo. Baka kasi malito po ang mga tao At na hindi na bumili, di ba? hindi na bumili. May natitira pa pong ticket. I think kokonti na lang. Mm-mm. Oo. Ayan. Unang nabenta yung 600 saka 1,200, di ba? Tapos ang natitira lang natin yung 250. Mm-mm. So sa taas yun. Ano makikita mo pag nasa taas? Ano? Anino Langgam. na lang. Parang ganun nga. Parang langgam. langgam. 600 yon. Hindi. Magkano? 1,000 to 600. Tapos yung pinakataas, 250. 250? Manunod na lang ako sa ano? Sa TV, ang laki pa. Sa TV, di ba? Diba? Close up pa. Pero minsan kasi, Leo, alam mo Yung mga, experience. Oo, yung ganun eh. Kahit na nandun ka pa sa pinaka-tok-tok ng Coliseum mo, ano man yan, di ba? Tama ka yung experience. Kaya na. nga ako yung premiere night ng Felix Manalo, kahit iika-ika ako, talagang go ako. Gusto kong maging part ng Guinness Book of World Records, di ba? Yung 2 Guinness World Record na naitala ng Iglesia ni Cristo. Kaya go ako. Para sa Felix Manalo. Oo, biro mo, anong oras kami Pinakamaraming nag-attend sa premiere night. Oo. At saka yung isa ay... Hindi. Pinakamaraming yung film showing. Basta ganun. Premiere Dalawa night, oo. At saka yung isa, pinakamalaking gross sa opening day na non-holiday, di ba? Oo. Ayan po. At wala tayong oras. Baka may mga pasasalamatan ka dyan. Basta thank you na lang sa inyong lahat. Alam nyo na kung sino kayo. Diyos. Maraming salamat. At syempre Oo. sa lahat po ng nakikinig po sa amin, lalo na po dyan sa parting Bulacan, Pampanga, Laguna, at dito sa Metro Manila. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Wednesday. Ako ang kasama ng inyong friend. Yes, hanggang bukas. Dito lamang po sa inyong programang nakakaaliw, ang Showbiz Galore! Ito ang DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ang